Heto nga mga kumare, dumating na in-order kong edger sa Shopee. So, matagal ko na talagang gustong magkaroon nito eh. So, ngayon lang ako naka-order talaga. Kung hindi pa ako binigyan ni Shopee ng extra loan. Kasi may S-loan po sa Shopee. So, kapag parati kang bumibili kay Shopee o mo-order, yan, magkakaroon ko po ng ganyang pribilehiyo. So, eto nga, binubuksan na natin ang aking parcel na napakalaki. Nakuha po ito ng 4,171. Discounted na yon. Nabawas yung 1,093 pesos sa total amount. Kaya naging 4,171 lang siya. So medyo mali yung pagkakalagay nung waybill niya. Imbis na pataas, napunta sa bandang ilalim. So ngayon ito, medyo mabigat buksan. Ito nga po pala yung ginagamit sa mga cotton spandex para sa pagdudugtong po o sa pagtatahi. Para hindi masira yung tela kasi kung ordinaryong makina lang yung gagamitin natin sa pagtatahi ng spandex cotton or cotton spandex. So kahit yung spandex na fabric yan, magbibitak-bitak po yung bawat butas ng karayom. Kaya hindi advisable na yung simpleng makina lang ang gagamitin natin, mapa high speed man yan o manual. Kailangan po talaga ng edger or edging machine kasi yun po yung maganda at hindi sisira sa tela. At the same time, makakasave pa tayo ng oras at syempre dun sa kuryente kasi nga hindi na tayo magsisigsag po ulit. So may tahi na siya at meron na siyang pinaka edging sa dulo ng tela. So makinis, so lalabas na malinis yung ating tahi kapag ito ang ating gamit sa pagdudugtong o pagbubuo ng damit. So ayan, ito na ilalabas na natin. Ayan na oh. Ang cute po ng kulay niya. Ayan oh. So for ano siya, for thread siya. Ayan oh. So mas mabilis na mabilis ang paggawa kapag ganito ang gamit. Hindi man siya heavy duty pero at least makakapagsimula na rin akong tumahi ng mga cotton spandex na fabric. Ayan, no. Dati kasi nagsisigsag. Pero hindi pa rin makinis yun kapag nalabhan na yun. Naglalabas na rin yung mga sinusinulid, yung pinagtabasan. So ayan, no. So, medyo mahirap i-set up ka lang ito. So, tumagas na yung langis kasi nga baliktad yung pagkakalagay ng waybill. So, every time na ilalapag siya, nakapatuwad. Yan. Pero, ang cute ng kulay niya. Malikot lang yung kamay ng aking taga-video, which is Kira po. Ano to? Ayan, oh. So, meron na rin siyang sinulid na nakakabit as guide. Wala nga lang siyang libreng mga sinulid. Meron lang guide na inilagay. So, okay na. At least hindi na ako mangangapa. So, eto, may sample na rin ng tahi. Okay naman. Legit. Inisip ko kasi kung bibili ako ng malaki, mahirap ipasok dito sa amin. Wala nang dadaanan ng malaking makina. Hindi katulad ng dalawang makina kung malaki na heavy duty. May nadadaanan pa rito sa dating daan. Sinarado na kasi yung kabilang daan. So, medyo mahirap kumuha ng malaking appliances ngayon o mga gamit. So, okay na ako dito sa portable. Mas mura at the same time. Nakapahiga. Madala mo kahit saan. Ayan, oh. Nakapahiga yung So, pagkakalagay. napakaganda nito. Ang cute ng kulay niya. White and pink. Kasi kung puro white, parang malungkot. Ayan. So, ito yung kanyang mga pangkabit. Para ito po ay para naman sa paglalagyan ng mga sinulid. 4 kasi yun. So, yung 4 na metal na yan, para sa 4 na sinulid yun. Yung namang puti na ito, para naman sa hindi gumewang-gewang yung malaking lalagyan ng sinulid. So, walang aking mister. So, ako magkakabit nito. Bahala na kung makabit o hindi. So, katulong ko dito ngayon aking Shine Santifel. O, ayan. So, nagmi-mini-mini mo kami dalawa kung ano na namin kakabit. O, ayan. Ito mismo yung pagpapatungan yung puti na yan. Ayan. Kapag may bago, kapag hindi ko kayang kabitin, ayan si Gani. So, ayan. Ito na, medyo hindi na malikot yung aking camera. Nilagay ko na sa stand. So, kinakabit ko ngayon yung pagpapatungan mismo nung
sinulid. Kasi 4 na sinulid ang gagamitin dyan. So, ito na yung para sa malalaking sinulid para hindi siya kumuwala o gumalaw habang ginagamit. So, ayan, no. So, medyo nagkamali nga ako sa pagkabit. Dapat pala maunahin ko itong, ikabit dun mismo sa pagkakabitan ko ngayon na ito. Kasi, parang mahihirapan ako ditong magkabit ngayon ng mga pagtatayuan ng sinulid na malalaki. O, ayan. So, dito, madali-dali pa. So, dito makikita nyo, inuna ko itong ikabit. So, mali pala yan. So, mamaya, papalitan ko rin yan. Susunod natin ito. Ayan. Ito yung medyo mahirap na parte kasi ipit. Dun sa nauna, hindi naman. Kasi nga, ayan. So, medyo mahirap ikabit. Inuna ko kasi ikabit tong pagkakabitan. Dapat pala bago ko siya ikinabit, inattach dyan sa mismong makina. Ay, inano ko muna. Kinabit ko muna isa-isa ito. Medyo matagal nga lang pong proseso na to. Dali, isa-isahin po natin talaga ang pagkakabit. Ayan. So, talagang malaking pagkakamali na inuna kong ikabit itong patungan kesa ikabit muna sila isa-isa. Ayan, oh. So, nahihirapan po akong isara sa ilalim. Ayan, mga kumari. Kaya naman pala ayaw magkasya dun sa ikalawang butas. Yung pala para sa stand mismo nung pagsusutan ng mga sinulid. Kaya pala kahit anong pilipit ang gawin ko, hindi magsara-sara yung tornilyo, tsaka yung stopper. Oh, yeah, kaya naman pala yun ba yan? Mahirap talaga nangingialam. Pero at least kaya natin gawin. Mainam na yung sumusubok kaysa hindi. Yan. So, pangatlo pa lang ito na ikakabit natin. Yan. Tinatanggal muna natin yung pansara at yung stopper. Ayan. So, medyo mahirap talaga. Dahil walang papa na magkakabit. Excited na ako. Talagang gustong-gusto ko na siyang makitang tapos. Ayan. Ayan. Akala ko nagkamali sila ng padala ng kasi para kung hindi letter L. Nung pala, isang maliit na plastic idudugtong sa kanto para maging letter L. Ayan. So, ito yung ika-4 na sinulid. Ayan. So, ito na po yung pang-stand, pang-taas-baba ng pagsusuotan ng mga sinulid. Ayan. So, malapit na. Oh, yan. So, kapag kayo po magbubuo nito, unahin nyo munang buuin yung puting patungan, gawin yung letter L para hindi na, tsaka pag nagawa nyo letter L, tsaka nyo ilagay yung mga yung mga paglalagay ng sinulid na metal para pag i-attach nyo mismo dun sa kulay pink na yon, buo na siya. Yun na lang i-attach nyo. Medyo mahirap magbuo ng ilalagay pa isa-isa habang nakakabit na yung pagtutornilyuhan. So, ayan, nakabit na silang 5. Ika-5 yung stand para dun sa, ayan, ito yung kinakabit na ngayon, yung paglulusutan ng mga sinulid. So, ito natapos na natin ikabit yung pagkakabitan. Ang lalagay naman natin susunod ngayon, yung mga sinulid. Idudugtong natin isa-isa dun sa guide na inilagay ni seller para hindi nga tayo magkamali sa paglalagay. Kasi ito yung crucial part dun yung threading. Lalo na kung first time natin gagamitin ang makina. So, ayan. Papansin nyo, iba-ibang kulay na nilagay ko kasi para malaman ko kung bawat sinulid kung para saan yun. Kung pansigsag ba yun, pangtanghe, pandoble. O, ayan. So, yan, malalaman ko dahil dyan sa mga kulay. Para kung sakali ang binili ko lang na pang edging na sinulid is kulay white, yung pantahi mismo dun sa pagdudugtong ay base dun sa kulay ng tatahiin. Ayan. So, ngayon kabit na natin itong kanyang para sa connection sa kuryente, yung plug niya. Ayan. Ang cute niya, sa totoo lang natutuwa ako sa kanya.
So, ayan. Medyo nanginginig pa ako niyan. First time eh. Ayan. Hindi siya masyadong gumagalaw kasi nga merong suction dun sa ilalim na sa stand mismo nakakapit. So, ito okay naman, oh. Hindi pa maayos yung pagkakalagay ko niyan, pero okay na. Pero base dun sa unang sample na, ayun, makikita yung nakalawit. Okay naman siya, makinis. Yung pagpasok ko lang ng tela ang hindi makinis. Hindi siya na-cut, pero okay na. So, pwede na. So, maraming salamat po sa panonood. Huwag po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-follow, at paki-like na rin po kung inyo po itong nagustuhan. Malaking bagay po ito sa aming mga content creator. Once again, thank you!